Kuya, syempre kapag meron tayong manliligaw, talagang mag-o-observe tayo sa kanila kung meron ba silang mga red flag. Dati hindi ko naiintindihan yung mga red flag na yan. Ngayon lang yan ang mga term. Green flag, red flag. Kapag sinasabing red flags, kapag na-observe mo yung tao na, say like for example, hindi siya gentleman, hindi ka niya inuuna, hindi ikaw yung priority niya, parang option ka lang, habang naniligaw siya sa'yo, meron din siyang ibang nililigawan. Yung akala mo ikaw lang pero meron pa din palang iba na tinitext or chinachat. Mabait lang siya kapag kaharap ka. Hindi tumutulong sa mga gawain. Nagko-question or yung kapag nagbibigay siya ng pera nangungwenta, hindi gumagastos sa date ninyo, ikaw yung nagbabayad. Walang respect sa parents. Hindi nanliligaw sa bahay. Kinikita ka lang or mini-meet up ka sa kung saan-saan. Lalong-lalo na kapag kayo lang dalawa or madilim na part or area. Tapos gusto niyang may mangyayari na sa inyo kahit hindi ka pa pinapakasalan. Walang mga plans or something. Ikaw yung nagre-reach out, ikaw yung nangungumusta, something like that. So yan ay red flag. Red flag yung mga ganyan, te. You have to really pray for God to give you a discerning spirit. And naalala ko yung mga prayer ko dati sa mga naging boyfriend ko. Lalo na kapag naging toxic na, hindi na masaya. Kasi merong mga conflict. Tapos, yung iba, pag nagagalit, nagka-curse or sa amin na malikas. So, yun ay mga example ng mga red flags. Umiinom, naninigarilyo, nagbabarkada, baka yung iba nagda-drugs. So, yung iba, nagpa-promise naman yan sila na, don't worry kapag nag-asawa tayo, itatanggalin ko yung mga ganitong bisyo. Wag mong paniniwalaan yung mga ganyan. So, bago talaga magpakasal ay siguraduhin muna na meron talagang kakaiba sa kanya, like responsible siya, makikita mo na generous siya sa date nyo, siya yung nagbabayad, nagbibigay siya ng pera, hindi siya, ano yung dalo? Makikita mo yan sa mga first dates nyo. So, yung mga green flag ng isang lalaki ay, syempre, mahinahon, merong self-control, hindi madaling magalit, hindi nagsiselos, hindi binabalik-balik yung past, both naman no, sa babae at saka lalaki. Lahat ng mga kabaliktaran nung sinabi ko kanina, may respeto sa mga magulang, talagang kapag nanunuyo sila or kapag nanliligaw sila sa bahay pa. So, check nyo muna. Tapos, kung maaari ay kasi ako meron akong church dati. Tapos ang ginawa ko, pumunta talaga kami doon sa church. Pinakilala ko yung naging boyfriend ko na, ay hindi ko nasasabihin yung kwento na yon. Pero parang hindi na lang. Pumunta sila talaga doon sa pastor ko pinakilala. Pero syempre ha, pakilala mo muna sa parents mo. So yung parents mo mag-o-observe at kapag sinasabi nila na okay, then okay yon. Yung mga kapatid mo, ipakilala mo. Pag sinasabing hindi, so, isa yon sa mga i-consider mo. Kasi mahirap talaga kapag matigas yung ulo mo at sasabihin mo na, ito na talaga ako yung masusunod. Kasi hindi talaga yan magiging successful. Pinag-uusapan ko dito ha, yung meron ka nang naging boyfriend, tapos, nag-ano na siya, nag-propose na siya for marriage. So, bago ka mag-yes, i-consider mo muna yung mga red flags and green flags na sinasabi ko. Huwag mo nang hintayin na magbabago or something like, it's okay kasi kapag nagkasama na kami, alam ko, ma-influensyahan ko siya, magiging mabait din yan, kaya kong baguhin yan. Hindi tayo ang bumabago sa mga lalaki, girls, or vice versa. Kasi si God lang yung merong kakayahan na baguhin ang isang tao, even tayo. So kapag nakita natin na meron na yung mga green flags na yan, tapos okay yung parents mo, okay yung pastors mo, pagpakilala mo sa kanila, merong approval, mga kaibigan mo, wala silang say. So yun na yun. Lalong-lalo na may approval from the Holy Spirit.